Naiingit ako doon sa pinapanood kong K-drama mga tita, parang ang sarap-sarap ng soup na kinain nila, dali gayahin natin sila. Syempre gaya-gaya lang tayo mga tita, wala naman tayong originality, di ba? Tapos nung naluto ng mga tita, nakita ng anak ko, halaka, dinekwat niya. Pinaanak tayo ng ubang vlogger mga tita, ihanda natin ang tadtaran, tapos hindi alam kung ano ang Tagalog ng tadtaran, nanihawa na. Wait muna kayo mga tita, i-google ko na muna kung ano ang pangalan nitong green na halaman na to. O ayun mga tita, ano pala siya? Chinese chives. Oh, hindi niya din alam kung ano yung Chinese chives. Basta green leafy vegetables yun siya mga tita, yun na yun. Pagbuot mo diha, kay kapoy na ba og mag-vlog-vlog, magturo-turo sa inyo. So hiwain lang natin yung Chinese chives mga tita, ayon sa laki na gusto nyo, depende sa'yo. At syempre mga tita, hindi talaga mawawala sa araw ko yung natatagalan ako sa mga trabaho ko dahil sa pinakamaliit ko. Ewan ko, lapit siya ng lapit sa akin mga tita, ako na nga yung lumalayo sa kanya. At dahil nga nagpapaniwala tayo sa cleanliness is next to godliness mga tita, lilinisin natin yung chopping board at yung kutsilyo natin. Ngayon maghiwa tayo ng leeks, sibuyas yan siya mga tita. Ganun pa din mga tita, depende sa laki na gusto mo. Kung gusto mo, ilagay mo ng buo. Tapos yung hiniwa nating leeks mga tita, pag hihiwa-hiwalayin natin yan sila kasi nakakabiter ba? Masyadong dikit sa isa't isa. Tapos lagyan din natin siya ng shiitake mga tita. Kinds of mushrooms to siya. Depende sa mushroom na gusto mo mga tita. Ito kasi, ito yung gusto ko. Gusto ko sanang ilagay ng buo mga tita, kaso ang laki niya pala, kaya hiniwa ko na. Nagwawala na naman yung ano ko, sino kayong kaaway niya. At syempre mga tita, huwag natin kalimutan yung main character natin, ang kimchi. Masarap ang kimchi mo, masarap ang kimchi ko, pareho lang tayo. At dapat may paganito kayo mga tita, kung wala kayong ganito, ibig sabihin mahirap lang kayo sa buhay nyo. Beef bouillon powder yan siya. Narinig nyo ba mga tita, ang ingay-ingay kasi ng anak ko beef bouillon powder. O inulit ko na ha. Tapos kasali ito sa main ingredients natin mga tita, itong kimchi moto or kimchi base. Soup base yan siya mga tita, at pati nitong gochujang. Sa mga hindi pa nakakaalam mga tita, ito yung itsura ng kimchi base ba. Sa mga nakakaalam dyan, huwag kayong magmagaling ha. Tapos yung katabi naman ng kimchi base mga tita, yan yung gochujang in tube. Tapos maghanda na rin tayo ng beef natin mga tita, kasi main character din to siya. Yung recipe natin ngayon mga tita, naalala ko tuloy yung ex ko, lahat kami main sa buhay niya. Ito pala yung beef ko mga tita, maninipis lang talaga ang cut niya. Kuha ka na ng ballpen mga tita, ito na yung mga ingredients natin, isulat mo na. And of course mga tita, kapag kinulang yung lasa mo, mag-add in ka na lang ng salt dito, wala nang ibang kailangan pa. Mag-init na muna tayo ng tubig mga tita, gamit yung mamahaling bowl ko. Ay, arigato. Ang bilis naman maka-assist ng yaya ko sa akin mga tita, at dahil nainit na yung tubig natin mga tita, kahit hindi pa siya kumukulo, ilalagay na natin yung beef bouillon powder. Sinasabi ko sa inyo mga tita, peki yung beef bouillon powder nyo kung hindi ganito ang itsura niya. At ilagay na din natin yung kimchi base natin. Yung kimchi base soup nyo mga tita, pwede nyo siyang damihan, depende sa anghang na gusto mo. Ilagay na din natin yung gochujang mga tita, at depende din sa iyo kung gaano yan siya kadami. Kung madami ang ilagay mo dyan mga tita, hindi mo na kailangan ng asin ba. Kung maraming kimchi base at gochujang ang nilalagay nyo mga tita, maanghang na yan siya, kaya i-adjust nyo rin ha. Tapos ilagay na din natin yung kimchi natin, the main character of the story. At antayin lang natin na kumulo yan siya mga tita, para maya-maya tikman na natin yung lasa niya. Kapag nasa ganitong estado na yung soup nyo yung mga tita, masyado na siyang kumukulo, hinaan nyo na yung apoy nyo para hindi siya masyadong magbula-bula ba. Food tasting na muna tayo mga tita, tikman natin kung kinulang ba ng lasa. Kinulang nga siya ng lasa mga tita, kaya mag-a-add in na lang ako ng salt dito. Binawasan ko kasi yung kimchi base ko mga tita para hindi masyadong maanghang ba. Nagbawas-bawas na kasi ako ng kain-kain ng mga maanghang mga tita, kasi sumasakit na yung tiyan ko ba. At dahil nga feeling ko mga tita okay na yung lasa niya kahit hindi ko naman siya tinikman, ilalagay ko na yung mushroom ko at yung bean sprouts ko. Ilagay nyo na rin yung leeks or sibuyas nyo mga tita, at antayin natin kumulo siya. At alam nyo ba mga tita, mas madaming leeks, mas masarap yan siya. At habang aantayin natin kumulo yan siya, ibibit na muna natin yung egg natin. At habang inaantay natin na mabit yung egg natin mga tita, magchismisan na muna tayo dito. Alam nyo ba yung kaibigan ko mga tita, matagal na sila ng jowa niya, not knowing mga tita, may iba pala yung jowa niya. Uy, magtatamang hinala na yan siya, kaibigan ko ang topic, hindi ikaw. Hala, kumulo na pala yung sabaw natin mga tita, ilagay na natin yung beef natin, isabay na rin natin yung Chinese chives natin. Requirements dito mga tita na kung paano ko nilagay ang beef ko, ganun mo din ilalagay yung beef mo para magkapareho ang lasa niya ha. Ihilera natin sila ng mabuti mga tita para maayos silang maambunan ng init ba. Uy, gusto niya rin humilera. At idunk na natin yung Chinese chives natin mga tita, at i-wait lang natin para mawala yung mga pula-pula ng karne natin ba. Nyawa, kulitugon saan ako nibig, kaya ang tagal-tagal mawala ng pula ng karne ko. Oy, advantage sa mga Bisaya, hindi alam ng mga Tagalog kung ano ang kulitugon. At pagkatapos kong kinulitog yung karne ko mga tita, luto na siya. Kapag okay na yan siya mga tita at hindi na mapula-pula, ilagay na natin yung itlog natin ha. At dahil nagda-diet ako mga tita, huy, diet pa ako sa lagay ko na to. Isang itlog lang ang ilalagay ko mga tita, pero mas madaming itlog, mas masarap talaga yan siya ba.
Dati nakakadalawang small size ako na itlog ginagamit ko dito mga tita. Ano na namang iniisip mo? Oo, itlog, eggs, 2 small size eggs. Pero ngayon mga tita, 1 small size egg na lang ang ginamit ko kasi nga nagda-diet ako, 'di ba? Sa isang bowl na gulay na to mga tita, diet pa daw ako. Pero in fairness mga tita, nauubos ko yan siya. At ito na yung pinaka-final destination natin mga tita, luto na yan siya. Actually, dati mga tita, nilalagyan ko rin siya ng red oil dyan sa ibabaw baka. So mga tita, binabawasan ko na yung mga nilalagay ko nga dyan kasi nga maanghang siya. Yung red oil mga tita, yun pala yung rayo. Kung hindi nyo lang alam, sinabi ko lang naman eh. And this is it mga tita, tapos na siya. Thank you for watching my video. And sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin mga tita, dali subscribe nyo na ako para sa mga next video ko para may matutunan din kayo. Dali!